Amen. Muli, good day po sa ating lahat, mga kapatid. Nakailan na rin tayong paksa sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. No? Minsan may nagsabi sa akin na malay ko daw darating ang araw pwedeng makapag-generate na ako ng income sa ginagawa kong ito. Nagulat ako, pero for your information, mga kapatid, ang programang ito is not intended to gain profit, no, in any other way or form, tulad ng mga pakulo sa mga media ngayon. So even in FB, no, hindi ko iniisip o sumagi man sa aking isipan, no, dahil sa mga ganitong content, alam naman natin na mostly hindi ito kinagigiliwan ng marami. Para sa akin, isa ng malaking privilege na makapagbahagi ako ng salita ng Diyos sa inyo, no. Ako ay nagpapasalamat ng marami sa Diyos dahil sa programang ito ay naitatag, no? Dahil somehow ako ay nakakapag-share sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbo-broadcast o live streaming, no? Minsan sa aking pakikipag-usap sa isang tao, aking na-confirm, no? Ang iba ay higit na interesado sa relihiyon, no? Malimit. Ito ang laging unang tinatanong sa akin, kung
kaninong local church ako affiliated. Lagi din tinatanong sa akin kung saan ako nag-a-attend sa ngayon. By the way, for your information, wala akong kinakaanibang local church, no? This time, ano? Kung tayo ay tapat sa ating sarili, siguradong maniniwala ka na maraming denominational churches today na mayroong silang tinatawag nilang box of doctrine. O itong box of doctrine upang mapanatili ang kanilang mga miyembro sa kanilang local church. Ito rin ang laging iniingatan ng bawat grupo ng mga Kristiyano upang mapanatili ang bawat miyembro sa kanilang nakakahawang doktrina. So, nasabi ko ang isang box of doctrine dahil maraming denominational churches outside their box of doctrine, ano? Ay wala silang sinusunod dahil wala silang kinikilalang tama kundi ang kanilang minanang turo kahit na kung minsan na hindi ito biblical, no? So ito rin kung minsan ang naglalagay ng piring sa isang miyembro ng isang local church upang hindi makita ng isang miyembro ang mga bukas na katotohanan sa salita ng Diyos. Sa tingin ng iba, dahil sila ay nasa loob ng isang kahon, ng isang katuruan, at para sa kanila ay 100% hindi na magkakamali. Hindi na nila nakikita ang mga nasa labas, no? Or maging ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil malimit, nagdidepende na lamang ang mga miyembro sa kanilang leader. Actually, ito ang nangyayari, no? So, marahil hindi matanggap pero this is the reality, ano? Ito ang nakakalungkot na ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Kaya mas naniniwala sila sa kanilang leader kaysa kung ano ang sinasabi ng Biblia. So, na-experience nating lahat yan, ano? Iisa lamang ang tama para sa kanila, no? Ito ang turo sa loob ng kanilang box of doctrine o yung kahon ng kanilang doktrina, na, o sa kanilang ang katuruan sa kanilang local church. Sa Romans chapter 14 verse 5, ay sabi niya doon sa talata sa bandang huli, let every man be fully persuaded in his own mind. Suriin mo ang talatang ito, basahin mo, no? Ayon sa talata, ang bawat isa ay dapat magtibay sa kanyang sariling pag-iisip. So, walang sino mga accountable sa iyo o sa tinanggap mong turo mula sa banal na kasulatan, no? Lahat tayo ay tumatanggap ng paliwanag sa iba't ibang tagapagturo, no? Subalit ikaw ang may obligation, no? Ikaw ang may obligasyon nito upang bigyan mo ng panahon, ano, at aralin, ano? Hindi mo. So, dahil binigyan ka rin ng Diyos ng abilidad, no? Meron tayong kanya-kanyang abilidad na ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang suriin mo kung ang mga aral na naririnig mo ay ayon sa kanyang mga salita. You have the Word of God at binigyan ka ng kaisipan. So, kailangan nating aralin ang salita ng Diyos. Though, kung minsan tayo ay nakakarinig ng mga aral sa iba't ibang tagapagturo, so, meron kang sariling o binigyan ka ng Diyos ng obligasyon na ito yung suriin, ano? Mayroon ka sariling pananagutan, ano, sa harap ng Diyos na malaman kung bakit ka naniwala. So, yun, ano? At huwag mong isisisi sa iba no? Huwag mong isisisi sa iba kung sabi nga sa John 1 John chapter 4 verse 1, you need to test, no? Them, sabi niya, whether they are from God. Beloved, believe not every spirit, but test every spirit whether they are from God. So, kailangan mo itong suriin, ano? So, kailangan muna nating aralin ang sinasabi ng iba bago tayo humatol na sila ay mali, no? Malimit, minsan nakarinig lang tayo ng pangangaral, sasabihin na natin na sila ay automatic na mali dahil hindi lang naaayon doon sa ating box of doctrine, no? So, tuwing makakarinig ako ng mga Kristiyano, depende, no, sa kanilang mga aral na kanilang tinanggap. Para silang mga, actually, parang robot, no? Ano ba yung ginagawa ng robot? Di ba? Kung saan, yun automatic. Kung ano ba yung naka-insert sa kanya, yun na lang ang gagawin niya, no? Huwag sana tayong madaling humatol, no, sa iba.
aralin muna natin ang salita ng Diyos bago natin sabihin na mali sila, no? O mali ang iba. Kung hindi ka man sang-ayon sa pananaw ng iba sa iyong natutunan o nakikita natin sa salita ng Diyos, suriin ito, no? Dahil iyon ang ating obligation. Huwag mong sabihin na sila ay mali. Suriin mo kung yun ba ay tama. So, kapag natutunan natin ang tamang paghati sa salita ng Diyos, ito mismo ang magbibigay ng kakayahan, ano? Magbibigay ng kakayahan upang makita natin ng may katapatan, ano? Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siya mismo, ang salita mismo ng Diyos ang magbibigay sa iyo, no? Every personal or character in scriptures. Maraming mga karakter sa banal na kasulatan, no? Madalas na kumakatawan sa mas malaking grupo ng mga tao, katulad ni Nicodemo, ni Thomas, no? Si Nathaniel. Si Nicodemo, actually, siya yung halimbawa na siya ay kailangan siyang may panganak na muli. As ito rin ang bilang example sa bansang Israel, no? Lahat, no? Si Thomas ang sabi nila siya ay ito ang tawag sa kanya, siya ay mapag-alinlangan, ano? Hindi totoo 'yon, ano? Walang binanggit ang Biblia tungkol doon sa doubting Thomas. Ngayon, tignan niyo, suriin niyo, si Thomas ano siya? Hindi siya naniniwala. Unbeliever si Thomas, no? Even nandun sa kapulungan na ng Panginoong Yesus, siya ay disciples, pero hindi siya mananampalataya, no? At hindi siya doubting, ano, Thomas. At minsan nakakapagtaka, no, bakit saan ba natin napulot yung doubting na yun, ano? In a scripture, sinasabi niya siya ay doubting, hindi doubting, no, yung siya ay hindi mananampalataya maliban na makita ko si Jesus, sabi niya, isuot ko ang aking daliri sa kanyang butas ng kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala sa kanya. O, di ba? So, si Thomas, nang makita niya si Jesus, siya ay nanampalataya. So, si Nathaniel, sa pamamagitan ng kanilang sa mga taong ito, makikita natin sa kanilang pagsasalita at pagkilos, nakikilala natin ang iba't ibang grupo ng mga tao. Ito ay isang halimbawa sa ibang mga Kristiyano na nasa loob ng isang box, no? Sila ay nasa loob ng isang kahon. So mamaya mararamdaman din niyo kung ano yung tinutukoy ko, no? Katulad ni Nathaniel, ano? Marahil natatandaan ninyo yung sinabi niya, no? O kung sino siya, no? 'Di ba? Ipinapakita niya na sino man ang nasa labas ng kanilang grupo ay walang mabuti. Yan ang ipinapakita sa karakter ni Nathaniel. Liban sa kanilang grupo ay wala nang tama, no? Walang mabuti. Nang nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ano ang sinabi niya? In John chapter 1 verse 46, can anything good come out of Nazareth? Narinig niya si Jesus Si Jesus ay taga Nazareth. At nabalitaan niya tungkol kay Philip, no? Nakita niya ang Panginoong Jesus sa isang dakila, no? Is there anything good come out of Nazareth? Ito ang sabi ni Nathaniel, no? Mayroong bang mga mabuting bagay na makikita sa Nazareth? So ito ang ugali ng mga taong nasa loob ng kahon, no? Para sa kanila, sino ba? O para kay Nathaniel, sino ba si Jesus, no? Ano ba ang kay Jesus? Sa tingin nila, wala nang ibang tama, no? Wala nang mabuti kundi ang nasa loob ng kanilang poder o sa kanilang kahon, ano? Ang tingin ko dito ay para sila si Nathaniel. Si Nathaniel, ganun ang kanyang pag-uugali, no? So, ang sabi niya tungkol kay Jesus, is there anything good that comes out in Nazareth? Minsan ganito ang ating attitude. So, nangyayari sa atin, ano? Akala natin na tayo na lang yung mabuti, tayo na lang ang tama. So sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong araw na to patungkol kung paano tayo naligtas, no? Paano ba tayo naligtas? At ang ebanghelyong yung sinampalatayanan. Napakahalaga to, no? At napakasimpleng mensahe, pero
Ito ay makatotohanan, ano, at baka ngayon lang natin narinig at itong bagay na ito, no. So sana kung inyong mapapakinggan ito at iyong aralin, no. So gusto kong maging malinaw sa ating kaisipan at kaunawaan. Ano man ang ating natutunang katotohanan tungkol dito na nasa ating kaisipan, ano? Meron na tayong natutunan na way of salvation sa ating kaisipan, which is contrary sa ating paksa ngayon na ito, no? Ay ating makikita. Let's see. Ito ay ating titignan sa liwanag ng salita ng Diyos. So, ganito tayo naligtas ngayon sa ating panahon. In this present time, ayon sa mga talatang ito, marahil lahat tayo ay sang-ayon sa sinasabi nitong talatang ito, no? Kung paano naligtas ang mga mananampalataya in this present time. So, in Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Ito ang paraan na sinasabi ng Biblia upang tayo ay maligtas. It is by grace. Ibig sabihin nito, hindi tayo karapat-dapat, ano? Nobody's hindi tayo nakaabot, ano? Kahit sa anumang paraan ay hindi natin ito makakantam, hindi natin ito maaabot ang pamantayan ng Diyos, no? Lalong hindi natin ito kayang bayaran, ano? Itong kaligtasan na ino-offer ng Diyos sa atin through faith in Christ, no? Yung so kahit anong paraan, ano? Ito lamang ang tamang paraan na ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo ay maligtas. Ito ay biyaya lamang ng Diyos. Hindi ito sa ating sarili. It is the gift of God. Walang ibang paraan upang tayo ngayon ay maligtas, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Ito lamang ang ating paraan upang tayo ay maligtas. Walang ibang kailangan gawin upang ikaw at ako ay maligtas, ano? Kundi ang manampalataya sa ebanghelyo ng iyong kaligtasan. So sa ating magiging paksa sa araw na ito ay may connection. May connection ito sa Romans chapter 10 verses 9 and 10. So maraming Kristiyano sa ating panahon ay hindi naniniwalang that Romans 9, 10, and 11 ay dispensational. At si Pablo ay nangungusap during the transition period na kapag sinabi nating transition period, ito ay paglilipat mula sa programang pakikitungo ng Diyos under the kingdom program sa Israel, no? Israel is under program. So papasok yung bagong dispensation, which is the dispensation of the grace of God. Ito yung tinatawag nilang transition period, no? So ito, ang transition period na ito ay itinago ng Diyos, no? Itinago ng Diyos at inireveal lamang ito una kay Apostol Pablo. Sa mga nakaraang ating pag-aaral ay atin na itong nabanggit, ano? Subalit ito ay ipinahayag lamang kay Pablo, no? Itong bagong dispensation na to o itong bagong panahon nasa ilalim ng biyaya, kay Pablo lang ito unang ipinahayag, ano? Siya after na siya ay maligtas. So, during the transition period na ito, ang pangako ng Diyos para sa bansang Israel ay hindi natupad sa kanila. Hindi natupad. Ano ba yung pangako ng Diyos sa kanila? Na sila ay magiging blessing sa mga lahat ng mga pamilya ng bansa, no? At sila ay ipagkakalob sa kanila yung makakasama nila siyang maghari, no? Pero hindi ito natuloy dahil ito ay na-postpone. Upang sila ay magiging pagpapala, no? Hindi nangyari yun, no? Maging pagpapala sa pamilya o sa lahat ng pamilya sa buong mundo, no? Hindi ito nangyari dahil sa kanilang patuloy na pagtanggi sa Diyos at sila ay nahulog. Maraming mga Kristiyano kapag nabasa nila ang Romans 10, chapter 10, verses 9 to 10, ay kanila itong ini-spiritualize. Maraming gumagawa nito pero hindi naman dapat. Ini-spiritualize nila itong Romans
chapter 10, verses 9 to 10. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ay para protektahan ang kanilang doktrina, na nakalagay sa kanilang tinatawag ko kanina, sinabi ko sa inyo na box of doctrine. Lahat ng denominational churches, for sure, mayroon tayong tinatawag nilang box of doctrine. Kaya nila ini-spiritualize yung chapter verses 9 and 10 ng chapter 10 ng Book of Romans dahil doon meron silang iniingatan. Isa sa mga delikadong paraan ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay spiritualizing the verse, or the verses, na hindi naman dapat. Maliban na lamang kung makita natin ang mga salitang as or like unto, sa iyong Biblia, then you can spiritualize it. Pag sinabi natin is like, sabi niya, di ba, inahalintulad, Pero kung walang nakalagay ng comparison in the page, then you are spiritualizing for something. Kapag hinahintulad mo itong bagay na ito na wala naman sinasabi ang Biblia, so that's spiritualizing. Maraming denominational churches na gumagawa ng ganito. Marami. Sa ating titignan today, ang sinasabi ng talatang ito, Romans chapter 10, verses 9 and 10. So, sa ating paksa ngayon, hindi ko alam kung makikita, or hindi makikita ito ng iba, Ganun pa man, aking ibabahagi ang aking nakikita dito, sa talatang ito, ayon sa talatang 9. Sabi niya dito, if thou shalt confess with thy mouth. Itong talatang ito ay maliwanag at alam ng lahat. Some say ito ay hindi literal, kundi it is the mouth of your inner man, and it is the inner man's mouth. Yun ang laging maririnig natin, Ito yung sinasabi kong spiritualizing the verse, Subalit hindi natin ito pwedeng spiritualize, So hindi ganito ang sinasabi ng iyong banal na kasulatan. Today, titignan natin kung bakit hindi natin dapat spiritualize, itong talatang ito. At sa susunod nating pag-aaral, ating titignan kung sino ba ang kanyang mga audience, o sino ba ang kanyang mga kausap sa bahaging ito ng yung sa salita ng Diyos. Now, bakit ang talatang ito ay hindi natin pwedeng spiritualize, itong talatang ating nabasa. So basahin muna natin Romans chapter 1 o chapter 10 verses 1 to 6. Verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Sa verse na ito, ang kausap niya ay ang bansang Israel, Kausap niya ang bansang Israel. Although that time, it is a transition period. Merong mga, during that time, of course, meron ng mga nakahalong tao doon. Meron ng ibang grupo, But dito, ang kinakausap niya rito, ang bansang Israel. And the prevailing condition that time, ang bansang Israel ay nahulog na, Kasi si Esteban doon ay pinatay na, sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. Ang puso ni Pablo dito, ang kanyang hangarin ay maligtas ang kanyang kababayan. Nais ko ding remind, ang Romans 9, 10, and 11 are parenthetical chapters. Ang mga pangyayaring ito, ang pangyayaring ito sa bansang Israel ay kinuwento ni Pablo, Sa panahon ngayon, yung kwento na yon, si Pablo ay hindi pa naligtas. Hindi pa ligtas, Ang kinukwento niya yung nakaraan about sa pangyayari sa bansang Israel hanggang sa siya ay mahulog, So, in verse 2, For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to the knowledge. Maganda yung may zeal, Pero sa kanila, sabi nila, mayroon silang kasigasigan sa Diyos. Ang bansang Israel, of course, sila, bilhin mo sa kanila, binigay, pinagkatiwala ng Diyos yung mga oracles, yung mga kautusan, Pero hindi na ayon sa kalooban niya, Ang bansang Israel, mayroong kasigasigan, pero hindi na naaayon sa kalooban ng Diyos. Verse 3, tingnan natin, For they being ignorant of God's righteousness. Tingnan natin dito, God's righteousness na, di ba? After the death of Christ, binabanggit na yung God's righteousness.
Pero before, under the law, they need to gawin nila, no? Yung kautusan, ano? And going about, and basahin niyo yung verse 3, no? Chapter 10, verse 3 na tayo, 4 o 6. Ano ba? Chapter 10, verse 3 na tayo, no? So sabi niya rito, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. May righteousness ang Diyos na ibinibigay, pinagkakaloob sa kanila, subalit sila ay natuon, ano? Ang ginagawa nila, pinipili nilang itayo ang sarili nilang katuwiran, ano? At hindi sila nagpapasakop sa Kanya, no? Sa Diyos, ano? Madalas ganun din tayo, we are trying to please God with our own fleshly deeds. Kaya nga, sabi ng iba, pilit nilang gumagawa ng kabutihan to please God. Pero sa totoo lang, hindi yun ang sa pagkaligtas natin, hindi yun ang plano ng Diyos sa atin, no? Sa atin, manampalataya lang, no? Although sa bansang Israel, sila ay natuon, ano, sa ganung tradisyon, ano. So even now, yung mga mananampalataya today, nais nating gawin yung bagay na nais ng Diyos para sa bansang Israel. So nais nating i-apply sa ating present time, no. So in verse 4, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. So dahil si Jesus ang, sabi nga, siyang kawakasan ng batas, no? Para sa ikatutuwid ng sino mang sumampalataya. Verse 5, for Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. So nakita natin na sino man ang gumagawa ng katuwiran sa kautusan ay mabubuhay dahil dito. So they will become under the law, no? Kung sino mang magnais na sila ay mabuhay ayon sa ilalim ng kautusan. Pero hindi tayo ganoon, ano? But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart. Huwag mong sabihin sa iyong puso. Yung sabi niya rito, say not in thine heart, huwag mong sabihin sa iyong puso. Halos katulad na ito na sinabi ni Pablo saying na don't spiritualize this, sabi niya. Huwag mong i-spiritualize ito, sabi niya. So, verse 7 and 8, or who shall descend into the deep, that is to bring up Christ again from the dead. Actually, meron na tayong topic dito. Ayaw ko na lang munang ibusang ulit, pero meron tayong separate na topic sa mga nauunang paksa, no? Makikita natin doon sa Romans chapter 10, no? Sa ating mga video, no? So in verse 8, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart, that is the word of faith which we preach. Ano yung ipinapangaral nila during those days? Sabi ni Pablo, the word of faith which we preach. Ano yung the word of faith na yun, no? The word is nigh thee, not the word of your inner man. Diba? Ngayon, ating titignan kung ano bang ibig sabihin ng salita ng pananampalataya. The word of faith. Kailangan mo na itong tignan dahil may kaugnayan nito sa mga talatang nabasa, no? So, marahil marinig na ninyo narinig na ninyo ito, no? Or hindi pa. Ang paliwanag tungkol sa word of faith or salita ng pananampalataya. So, bago pa tayo nakarating sa Romans chapter 10, verses 9 to 10, nagbigay na ng instruction si Pablo. Mayroon ng instruction ang apostol natin si Pablo na upang tayo ito ay ating maintindihan, ano? Kaya naniniwala ako sa progressive revelation sa salita ng Diyos, ano? So balikan natin ang Romans chapter 3 verses 28 to 30 at ating basahin. Sana pag nakapanood kayo rito, tignan ninyo at nandyan yung mga Biblia at yung mga ballpen upang inyong ilista ang ating mga talata, no? So balikan natin ang Romans chapter 3 verses 28 to 30, verse 28.
Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Pansinin niyo yung by faith. Actually, ang topic natin today is about by faith, no? By faith. Bukas o sa ating susunod na araw, it is through faith, no? And then ang huli yung faith of Christ, no? Ito magandang topic ito. Malilinawan, magkakaroon tayo ng linaw doon sa ating pagkakaligtas, no? So, therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Tingnan natin kung sino ang kausap niya rito, no? So, is he the God of the Jews only? Actually, sabi ko na sa iyo, 9, 10, and 11 is talking to Israel, no? So, in verse 30, seeing it is, verse 29, is he the God of the Jews only? Di ba? Ang kanyang kausap dito, mga Jewish people, is not also the Gentiles? Sabi ni Pablo rito sa sulat niya, yes, of the Gentiles also. Siya rin nang nagsagot, no? In 30, seeing it is one God, which shall justify. O to, tignan niyo ito sa inyong talata. Verse 30. Seeing it is one God, there is only one God, which shall justify. Sabi niya, the circumcision by faith. And, sabi niya, uncircumcision through faith. There are two distinction group of people in this verse, no? Makita natin, no? Shall justify the circumcision by faith and uncircumcision through faith, sabi niya. Ano bang ibig sabihin nitong circumcision by faith and uncircumcision through faith? Kung ating titignan ang talatang ito, si Pablo ay nangusap sa dalawang klaseng grupo ng tao. Para maintindihan natin ito, una, sino ba ang mga circumcision? From the beginning, di ba? Pinili niya ang bansang Israel, binigay sa kanila yung covenant, ang tipan niya ay yung kanyang, ang tawag dito, yung kanyang nagkaroon sila ng pagtutuli sa kanila, no? At sa token, no? Sa kanila. So, ito yung mga tinatawag ng circumcision sa pag-aaral mo sa salita ng Diyos. Ang bansang Israel. Alam ng lahat, no, ang bansang Israel at hindi tayong mga hentil pag sinabi nilang circumcision. Kung tapat kang nagbabasa sa salita ng Diyos, madali mong makita ang distinction ng dalawang grupo na ito. Muli sinasabi ko na hindi tayong mga hentil ang tinutukoy na mga circumcision. So, magtapat lang tayo, no? Kundi wag na nating spiritualize the word of God, no? Kundi tayong mga uncircumcision sa talatang ito. We are the uncircumcision. Nais kong makita natin dito kung ano ba ang ibig sabihin by faith for them, no? By faith for them and through faith for us. No, upang madali nating maunawaan ang ay kailangan nating malaman ang kasalukuyang pangyayari noon nang isulat ang mga talatang ito ni Pablo, no? Makikita ito sa Acts chapter 20 during the transition period. So, may isa pang aklat na naisulat ng mas maga kaysa sa aklat ng mga gawa. Ito ang aklat ng Hebreo, no? Hebrews. Tayo ba ay mga Hebrew people? Of course, hindi, di ba? Siguro pasalamat tayo dahil ang talatang ito ay hindi para sa iyo at para sa akin. Hindi para sa iyo at para sa akin. Hebrews 10, chapter 10, verse 26 to 28. For if we sin willfully, verse 26, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. So ayon sa talatang ito, kung tayo ay kusang magkakasala, by the way, yung tinatawag nilang sin, yung sin dito is, all sin is willfully, no? Lahat, willfully. Wala nang ayon para sa iyo, no? Ito ba ay umaayon sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9? Itong talatang ito sa atin? So, hindi, di ba?
ang mangyayari dito, yung Ephesians chapter 2, 8 and 9, yung assurance of our salvation, wala. Dahil dito sa talatang ito, no? Kaya hindi naaayon yun. No? Bakit? Hindi naman para sa atin yun eh. Kaya sa pag-aaral ng salita ng Diyos, napakahalaga na alamin kung sino ba ang kausap nito, no? Itong kausap nitong talata o yung sino mang sumulat. Hindi lahat ng katotohanan ay directly addressed to us, to the Gentiles, no? To the body of Christ, no? So ang ating tinatalakay ngayon ay kung anong ibig sabihin ng by faith. Yung by faith. Ano bang ibig sabihin ng by faith? Ang KJV, very strict in grammar. Makikita ninyo, mayroong pagkakaiba yan. By faith, through faith. Hindi basta-basta na isulat yung ganun na walang pagkakaiba. In the Acts period, before Paul's prison's epistles, no? So, mayroon dalawang bagay na dapat makita ng bawat nag-aaral sa salita ng Diyos. So, ating titignan ngayon ang Hebrews, no? Yung, kung ano ba yung sinasabi sa aklat ng Hebreo, no? So, sa ating titignan ngayon ang Hebrew chapter 11, no? Kung anong ibig sabihin ng by faith. Means in the Acts period, no? Sa panahon na yon na kailangan mayroong mga kalakip na gawa. So, Hebrew chapter 11 verse 4. So by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, no? By which he obtained witness that he was righteous. God testifying of his gifts, and by it, he being dead yet speaketh. Ang punto ng talatang ito, na si Abel gumawa ng isang bagay upang ipakita ang kanyang pananampalataya. Upang ipakita ang kanyang pananampalataya. Hindi lamang pananampalataya, no? Kundi ang kanyang pananampalataya ay may kalakip na gawa. That is, ang kanyang pananampalataya may kalakip na gawa. By faith, Enoch was, verse 5, by faith, Enoch was translated that he should not see death. By the way, mayroong isang doctrine dito about the translation. Si Enoch, it is not raptured, no? Anyway, wag na natin munang tignan yon. So, another topic na natin pag-uusapan, ano? So, and was not found because God had translated him. Nilagay sa isang lugar, no? For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Dahil sa pananampalataya ni Enoch, nakapagbigay siya ng kaluguran sa Diyos, subalit ang kanyang pananampalataya ay may kalakip na gawa. So, ang nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos ay dahil sa kanyang ginawa. Ibig sabihin, ang kanyang pakikitungo sa Diyos ay sa pamamagitan ng gawa at pananampalataya. So, ano yung kanyang sinampalatayanan? Yung inutos ng Diyos sa kanya, di ba? Ginawa niya ang kanyang instruction ng Diyos sa kanya. So, ganun din sa verse 7, makikita natin, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet. No? Di ba? Sabi niya, uulan at daming panahon dumaan bago umulan, at sa panahon na yon hindi pa umulan, no? Move with fear, no? Prepared an ark to saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. By faith. Makikita nyo lahat in Hebrew, by faith. Lahat nyo, by faith. Ayon sa talata, paano naging tagapagmana ng katuwiran si Noah? By preparing an ark, no? Ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Siya ay nagtiwala sa Diyos sa kanyang sinabi. Pinatunayan ni Noah ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng arko na inutos ng Diyos sa kanya. So, mayroong inutos ng Diyos, and then nananampalataya siya. Sa kanyang pananampalatayang yon, ipinakita niya sa kanyang pagkilos. Ginawa niya yung arko. Now, kapag iniisip natin ang sulat ni James, let's say, ang sulat ni James. Tignan natin yung sulat ni James.
Who is James writing to? Kanino ba niya ito sinulat? So, sinulat ba niya sa atin? Tingnan natin yung James chapter 1 verse 1. James chapter 1 verse 1. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So, kanino naka-address? To the 12 tribes which are scattered abroad. Tandaan natin, yung tinatawag nilang scattered abroad, there's no Gentiles people scattered abroad, no? Wala tayong makikita. Pag sinabi nating scattered abroad, is a term for Israel. Dahil sila yung, even in Peter, nung isulat niya yung kanyang mga sulat, ginagamit niya yung mga persecuted and scattered abroad. So, malimit, nagkakamali ang iba dahil inaangkin nila ang mga bagay na hindi naman nakatugon, para sa kanila. Ito ay isang maling personally, ito yung aking nakikita. It's a maling pananaw patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ang Book of James ay naka-address sa mga Jewish people and not to the Gentiles or the body of Christ. Hindi ito complicated, Hindi ito komplikado. Subalit ito ay nagiging komplikado lamang sa mga taong ayaw tanggapin kung ano ang nakasulat sa pahina. Nakita naman natin yung page, kung ano ang sinasabi, kung sa kanino nakasulat, then you are trying to apply with us. So, ito magiging komplikado. Pero sa iba, alam ko na hindi ayaw nilang tanggapin yun. Ewan ko. So, sa sulat ni James, ano ang sinabi niya sa mga taong kanyang sinulatan? Ano ang yung kanyang mga sinulatan? Ito yung mga little flock people, no? Ito yung mga mananampala during those days, no? Yung mga kakausap ng ating Panginoong Yesus during those days, yung mga followers, no? So, ano sabi niya sa James chapter 2 verse 14? What doth it profit, sabi niya, my brethren, though a man say he had faith. Sinabi niya sa mga taong yon, and have not works. Can faith save you? Or can faith save him? So, according to James, ang pananampalataya na walang gawa ay hindi ka kayang iligtas. Sa kanila yon, no? Ngayon, kung ito ay sa atin, ito, tingnan ninyo, kung ito ay sa atin, sakaling pananampalataya lamang, yung way of salvation sa atin, there is something bad news sa atin, para sa atin. Ano ang sabi ni James? Faith and works. Kailangan nating makita ang iyong pananampalataya. So, kung ito ay sinulat para sa atin, ang pananampalataya yan ay pang-araw-araw. Kailangan mo itong patunayan, sa iyong mga gawa sa araw-araw. Sa isang araw lang, hindi na natin mapatunayan. Yung araw-araw pa kaya, no? So in verse 17, even so faith, if it hath not works, is dead, being alone. So, maging ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung hindi natin nakikita ang dalawang distinction na ito, hindi mo alam ang tamang paghati sa salita ng Diyos. So, inilalagay lang natin ang ating sarili sa ilalim ng kautusan. Kung hindi natin alam na hatihin ang salita ng Diyos. Kaya magulo, di ba? Kung minsan, halo-halo yung pag-aaral sa salita ng Diyos dahil hindi tama ang paghati dito sa salita ng Diyos. Kung sinasabi mong ang sulat ni James at hindi mo pinaniniwalaan kung ano ang nakasulat sa pahina nito, lumalabas na nagsasabi ka ng labis, ayon sa nakasulat sa iyong Biblia. Di ba? Labis lang yung sinasabi dahil hindi mo pinapaniwalaan doon at binibigyan mo pa ng additional, So hindi natin pinapaniwalaan ang sinasabi ng nakasulat doon sa sinabi ni James, ni Santiago. Verse 18. Yea, sabi niya rito, a man may say, thou hast faith and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Nakikita ba natin ang tanong? Yung tanong ni James? Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay, sa mga gawa, sabi niya. At ako, sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipapakita ko ang aking pananampalataya. Ito ang inaasahan ng mga taong ito,
Hindi mo maipapakita ang iyong pananampalataya kung wala itong kalakip na gawa. So today, ganyan, marami rin mga ganyan sa panahon natin, no? We are questionable pagka wala kang makitang ganong gawa, no? Sa kanila. So naghahanap sila, no? So pag hindi mo maipakita yung pananampalataya kung wala itong kalakip na gawa, no? Ito ang sinasabi ni James. Ipapakita ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ang bagay na ito ay hindi imposible sa Israel. Kaya nga ang Diyos ay ipinagkaloob sa kanila dahil kaya nila itong gawin. And yet, there are three types or there are three categories of law, no? Yung law, tatlo yung kanilang sinusundang kategorya, di ba? Kung sila ay magkasala, there is a chance for them na sila ay patatawarin sila ng Diyos dahil dun sa kanilang pag-ahandog. Looking forward yon dun sa death of our Lord Jesus Christ, no? So, mayroong instruction ng Diyos, mayroong provision ng Diyos, ano? So sana tayo, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon ay hindi naiintindihan ang sulat ni Santiago. Actually, hindi naiintindihan. Sa kanila, ang kaligtasan ay kailangan mayroong gawa, no? Kaya hinahanapan sila ng mga gawa dahil nagiging questionable kapag hindi makita yung pagbabago sa iyo. Tandaan natin, isa lang ang kasalanan sa ating puso kung based on performance-based acceptance ang nais ng isang nagtuturo sa atin o sa ating personal na pananaw, hindi tayo papasa. Kaya nga sabi niya, yung standard ng Diyos, walang nakapasa, walang nakabot sa pamantayan ng Diyos. So ngayon, nais mong papurihan ng Diyos, bigyan ng favor doon sa yung deeds of the flesh, hindi po pwede, no? Kaya nga, ang Panginoon, siya ang namatay doon sa cross, siya yung perfect lamb, no? Na patawarin yung kasalanan natin, no? Once and for all. So, dahil maraming nagtuturo ngayon, ano, at ang kanilang itinuturo ay hindi sang-ayon sa dispensational understanding of the Bible. Hindi talaga naka-align, no? Tandaan natin, ang Israel ay nasa ilalim ng kingdom program. Yung kingdom program is they are under the law. Sila ay performance-based acceptance. So, kinakailangan gawin mo ito, no, in order to live. Yung kautusan, ano? So, in verse 20, but wilt thou know, O vain man, sabi niya, that faith without work is dead. This truth, tandaan natin, is for the circumcision, no? Para sa mga tuli, ano? Magtutuli, ano? Ito yung mga Jewish people. Katulad na sinabi ng Hebrews, kailangan nila ang pananampalataya, no? At kalakip na gawa. Katulad na si Noah, build an ark. No? Abraham offered Isaac. Ito yung inutos ng Diyos sa kanila na kanilang ginawa. No? So, was not Abraham our father justified by works? So, when he had offered Isaac, his son, upon the altar, Abraham was justified dahil ipinakita niya or he proved, no, his faith nung inihandog niya si Isaac. Yun ang kanyang siya ay binilang na siya ay matuwid, ano? Seest thou how faith wrought with his works, and by works, verse 22, no? What faith made perfect? Under the kingdom program, sa pamamagitan ng gawa ng pananampalataya, ay ginawang perfecto, no? Our faith is not made perfect by works. Ikaw at ako ay nakatayo sa biyaya ng Diyos. Hindi mo kailangan patunayan na gumawa ng isang bagay na mayroong pananampalataya, no? Sa gawaing tinapos ni Jesus doon sa krus. Siya ay namatay, no? Hindi na kailangan nating patunayan yun, no? Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ano bang nais mong patunayan doon sa iyong mabuting gawa?
nating but hindi ko sinasabi na tayo hindi gagawa na tayo ng hindi 'yun ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang ating pinag-aaralan ngayon is paano ba tayo naligtas, no? Paano ba naligtas ang isang tao in this present time, no? Nais kong linawin ang mga talatang ito ay hindi para sa iyo. Hindi ito ang ating pagkatawag at hindi rin ito kung sino ka, no? In verse 23, and the scripture was fulfilled which saith, Abraham believed God, no? And it was imputed unto him for righteousness. And he was called the friend of God. Si Abraham ay nanampalataya sa Diyos at napatunayan niya na nang inihandog si Isaac, no? At ito ay ibinilang na katuwiran sa kanya. At anong tinawag siya ng Diyos na Tinawag siya na kaibigan ng Diyos. Remember what Jesus said, you are my friend if ye do whatsoever I tell you. Ito yung sinabi niya sa kanyang mga disciples, no? Sa mga tagasunod niya during his earthly ministry, no? For you and me, wala tayong ganito. Walang ganito, no? That we need to do in connection with our faith. Walang connection. So, it is not ourselves, no? It is not ourselves, it is not of works, no? It is a gift. Ang dalawang programang ito ay totally different. Magkaiba, magkasalungat. They totally oppose each other, Itong circumcision and uncircumcision, Yung programa ng para sa bansang Israel at ang programa para sa body of Christ, This is mystery program, and for the Israel is prophecy program o prophetic program, So, bakit prophetic program? Yung bansang Israel, ang dealing ng Diyos sa kanila is through prophecy, Lahat prophecy sa kanila. Ang kasaysayan ng bansang Israel mula sa kanyang pagkatawag hanggang sa fullness of time, naka-prophecy yan. Pero tayo, mystery. Nangyari nang napuspon ng bansang Israel na maghahari ang Diyos, doon pumasok yung hidden or hidden entity na to, yung body of Christ. Nakatago yon, pero nireveal niya kay Pablo. So, ito yung ngayon, yung panahon natin ngayon. So, when Christ comes, kunin niya yung body of Christ, magpapatuloy yung ipinangako ng Diyos sa bansang Israel na hindi natupad doon sa first covenant, So, magtutuloy yon during yung second covenant, Magpapatuloy yon. Doon na ilalagay ng Diyos ang mga salita ng Diyos na itatanim sa kanilang mga puso. Doon that time, hindi na sila magkakasala. Kaya kailangan silang maborn again, eh. 'Di ba? Sabi niya doon sa John, 1 John chapter 3 verse 9, which is born of God does not commit sin. Mangyayari 'yon during sila, sabi niya, pag dumating na si Jesus, sila ay magiging kamukha nila. Hindi tayo 'yon. During those millennial kingdom, bago millennial kingdom. So, natapik na natin sa nakaraan yan, So, sabi niya, sabi niya sa verse 24, yes, see then how that by works a man is justified. Ito yung James chapter 2 verse 24, and not by faith only. Not by faith only. Sa talatang ito, malinaw na ang tao ay magiging ganap sa pamamagitan ng paggawa at pananampalataya. Ibig sabihin, by faith means accompanied with works. Mayroon itong kaakibat na gawa. And that is dealing ng Diyos sa bansang Israel, That faith, merong merong itong kaakibat na pananampalataya. Upang ang pananampalatayang ito ay mapatunayan, kailangan may ipapakitang gawa. So sa kanila, kailangan mayroong ipapakitang prueba, na sila ay sumasampalataya, So, in verse 25, likewise also was not Rahab the harlot justified by works? Sa Hebrew 11 ito, sorry.
So, by faith that Rahab perished, likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she had received the messengers and sent them out another way. Kung kilala nyo ito, di ba, yung sa tiktik, nang lumusob ang bansang yung mga Jewish people sa Jericho, di ba? Si Rahab ang nagtago dun sa mga tiktik. So in verse 11, by faith that harlot Rahab perished not with them that believe not, when she had received the spies with peace. Anong itinago nga niya yung mga espiya na itong mga Hebrew people na ito, bago lumusob sa Jericho, di ba, nagpadala sila ng mga tiktik o yung mga spies, no? Siyang nagkupkop sa mga tiktik na yon, si Rahab. So Rahab did something, mayroon siyang ginawa with his faith to God. Ipinakita niya ito ang tinanggap niyang mga tiktik. So in verse 26, for us the body without the spirit is dead. So faith without works is dead also. Ito comparison dun sa pananampalataya na ang sabi niya, the body without the spirit is dead. So maraming tayong pwedeng talakayin dito, no? Pero ang gusto ko lang point na tignan dito yung hinahintulad sa faith without work is dead also. James chapter 3 verse 13, who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Tandaan natin, James is talking about faith and works. Si Santiago ay ang kanyang kaisipan o ang kanyang pangungusap ay tungkol dun sa pananampalataya na may kalakip na gawa. So hindi pwedeng mawala yon, dahil yun ang dealing ng Diyos sa bansang Israel, no? Hebrew chapter 11 verse 17, by faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Verse 18, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. Behold, sabi niya, Abraham, ipinakita niya, no? He demonstrated, no, his faith by action. By action. By faith, the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. So, tingnan natin ngayon ulit yung Romans chapter 3 verse 30. Nakita natin kung anong ibig sabihin ng by faith, accompanied with by works, no? O yes, mayroon siyang accompanied with works, no? Kinakailangan may kalakip na paggawa, no? So ating babalikan yung Romans chapter 3 verse 30. Ang sabi niya rito, seeing it is one God. Romans chapter 3 verse 30, kung meron kayong scripture, which shall justify the circumcision by faith. Sino yung circumcision? Of course, yung Israel, mga Jewish people. They are under the law. They will justify by the law. Diba yan? Circumcision by faith, which is by the law. And ang circumcision through faith. Through faith. So, yung true faith, lilinawin natin mas malinaw yan next time, ano? Alam naman tayo, inaligtas tayo, is not by faith. We are saved through faith. No? Through faith. Wala tayong gagawin. Kaya may kaugnayan yun by faith of Jesus Christ. Yung may kaugnayan doon, ano? So, ngayon, alam na natin that by faith ay kailangan ang kakitaan ng gawa. No? Romans 10:8 ngayon, balik tayo doon sa ating topic. Ito yung ating nice nating bigyan diin, no? So, in Romans chapter 10 verse 8, but what saith it? Sabi niya sa verse 8, the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart. That is, sabi niya, the word of faith which we preach. Yung the word of faith which we preach. Ayon sa talatang ito, mayroong ipinangaral si Pablo, the word of faith.
Ito yung nararapat gawin ng mga taong ito. Ito. Basahin yung Romans chapter 10. Ito ang dapat gawin nila na aming ipinangangaral, the word of faith, sabi niya. Ito yung nararapat gawin ng mga taong ito upang ipahayag na sila ay may pananampalataya. Di ba? Tignan niyo yung balikan niyo. Ano ba itong word of faith na ito ni Pablo? Ano ba ito? Ano ba itong word of faith na ito? Verse 9 and 10, tingnan natin. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus. Ito yung corresponding action proving that they have faith. Kinakailangan nilang ipahayag si Jesus, no? And shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Thou shalt be saved. Verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa talatang ito, wala tayong tiyak na dapat gawin upang i-spiritualize, no? Natin ang talatang ito. Hindi naman kailangan nating i-spiritualize ito. There is nothing spiritual about this verse, no? Or these verses, ano? Ang mga taong ito na tinutugunan ni Pablo sa kanyang sulat, ang kanyang nice iparating sa kanila, ang ating magiging yun nga, no? Sa ating magiging paksa sa susunod, ano? Kailangan nilang ipahayag ng kanilang bibig. Ito ay hindi upang ipahayag ang kanilang panloob na tao or the inner man. Walang kaugnayan doon sa panloob na tao, no? Kundi sa pamamagitan ng kanilang pagpapakita, no? Show up, no? Physical. At naririnig ito sa kanilang bibig. Kailangan nilang ipahayag si Jesus. Kailangan nilang tanggapin si Jesus, no? Pero actually, hindi nila ginawa ito, no? Hindi nila ginawa. Ang turong ito para sa Israel at hindi para sa iyo at sa akin. Kaya nga ito ay nasulat bago nakulong, no? Si Pablo during the 30 years Acts, no? Transition period from the law to grace. Merong transition period yan eh. Kaya nga sinabi niya sa Romans chapter 3 verse 30, seeing it is one God which shall justify, no? The circumcision by faith. By faith, ang bansang Israel. And uncircumcision through faith. Those believing both Jews and Gentiles in this present age, no, in this present time, or even the Gentiles, dahil tayo yung circumcision, Gentiles people, no. So, true faith ang nasa atin at hindi by faith. Now, tignan ninyo ang talatang ito, Romans chapter 5 verse 1. Romans chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith. O dito, medyo parang baka malito tayo rito, no? Verse 5. Chapter 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, sino ang na-justified by faith? The circumcision. The circumcision. So, paano naman tayo na-justified through faith for the circumcision? Nasa Ephesians chapter 2, verse 8-9. Doon natin, ginagamit natin itong we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, tandaan ninyo, itong books of Romans in 9, 10, and 11, ang kinakausap niya rito yung bansang Israel. Merong itong tinatawag nilang transition period, yung paglilipat ng kingdom program dahil ang pangangaral nila is about by doing the law, no? Dahil sila ay under the law. At yung paglilipat ng tinatawag nilang mystery program, which is the body of Christ under grace. So, hindi lamang iisang tao ang kausap ni Apostol Pablo during those days, no? So, sa atin, sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, ito yung sa atin, for by grace are you saved. Bakit naging true faith na? Di ba dapat sana by faith din, and that not of yourselves. Hindi sa atin. Hindi sa atin. It is the gift of God. Kinakailangan by faith, there is a corresponding demonstration na nating gagawin dahil by faith.
So kung itutuloy natin yung pag-aaral, makikita natin na malilinawan tayo. Next time yung true faith. And the following day yung faith of Christ. No? So ngayon, ito lang ang ating titignan, itong by faith. Ngayon, paano ba tayo naligtas? Through faith. And that not of yourselves. Hindi ito sa pamamagitan ng confessing or pagpapahayag ng yung bibig sa ating Panginoong Jesus. That is by faith. Iyon ay by faith. Kailangan ipakita mo, no? Gawin mo. Ito yung inuutos sa iyo. So sa atin, wala namang inutos sa atin eh. Ano bang inutos? To be saved. Believing. Believing. So, true faith, ibig sabihin, manampalataya lamang sa ginawa ni Jesus. Ito ay sa pamamagitan lamang nito. Hindi ito tungkol sa iyo o sa anumang iyong ginawa, no? Walang sinasabi ang banal na kasulatan na papasukin, ano? Si Jesus sa iyong puso, no? That is not your gospel, no? Wala ito sa iyong banal na kasulatan. That is not in your Bible, ano? And it is only a fabricated gospel for your salvation. Maging yung pangungunahan tayo sa isang sinner's prayer, that's not biblical, no? Hindi biblical. Tingnan niyo, hindi naman natin, ako, ewan ko, no, kung makikita ninyo ito. So, pwede naman nating pag-aralan mo yung buong kasulatan, tignan mo kung saan natin makikita itong mga which is fit, magiging fit sa atin, ano? Katulad ditong leading a sinners to prayer, no? Wala tayong makikita. That's fabricated lang actually. Sa totoo lang, ginawa lang natin yun eh. That's not biblical and it is man-made, no? Naalala ba ninyo si Uzzah ng Old Testament? Nang inalalayan niya ang Ark of God dahil nangatisod ang mga baka at pinatay ng Diyos mismo right there and there si Uzzah. Marahil may malinis na intensyon si Uzzah, di ba? May malinis na intensyon kasi baka matumba yung cart, kaya niya inilalayan, no? So, subalit hindi ito naayon sa kautusan ng Diyos. Hindi naayon sa kautusan ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magdagdag ng paraan sa paraan na ibinigay ng Diyos sa atin. There is a specific instruction for every dispensation, no? Na ang Diyos na dapat mong gawin ito. And in this present time, tayo ang gagawin lang natin is to basahin mo yung sulat ni Apostol Pablo, no? Basahin mo. Sabi niya, and even here, sabi niya, pananampalataya lamang doon sa ginawa ni Jesus, doon sa krus ng Calvary. Now, nung sabihin ni Jesus, as many as receive Him, sinabi ni Jesus ito, no? Baka makita na natin na, how about in John 1:12? Nang sabihin ni Jesus, as many as receive Him, na mayroong pagtanggap dito. To them gave He power to become the sons of God. Kanino niya tinutukoy ito? Ang bansang Israel. Dumating si Jesus to present His program na siya ay magiging mag-ahari siya sa bansang Israel, no? So, sino mang tatanggap sa kanya, hindi naman siya tinanggap, ni-reject. In physical, no? That's in physical. Hindi naman natin na so ngayon, paano natin tatanggapin na si Jesus sa ating puso? Walang ganun ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Kasi yun ang tinatawag nating allegory, no? Or spiritualizing the text o yung mismong salita ng Diyos, ano? So, sabi ko nga, sa pag-aaral ng Diyos, hindi naman natin, meron tayong kanya-kanya laging ibig sabihin, lahat tayo ay binigyan ng kakayahan ng Diyos na suriin, ano? Suriin. Ang sabi ko sa inyo kanina, yung 14:5, ano? Nung Romans chapter 14, verse 5. Diba? Ang sabi niya, hindi tayo pwedeng sisiin, ano, sa ating mga naririnig o sa pangangaral ng iba. Ikaw mismo, mayroon kang kakayahan sa sarili mong desisyon, ano, na tanggapin mo ang isang aral o hindi. Nasa sayo, kailangan mo siyang itong suriin. So, sabi niya rito, yung true faith, ibig sabihin nito, wala kang dapat gawin. Hindi ito sa iyong sarili. Ito ay biyaya lamang ng Diyos upang walang sukat na ipagyabang ang sinuman. Para sa mga hindi pa para sa mga hindi pagtutuli, tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Tayo yung mga uncircumcision, through faith.
But for the circumcision, sa mga pagtutuli, the word of faith. During that time na si Pablo ay sinabi niya sa kanya, the word of faith that we preach to you, sabi niya. Ano yun? That if thou shalt confess, sabi niya, di ba? Those time, no? During that time. Yun ang prevailing condition that time. So, when we say by faith, it accompanied by doing something. Sinabi natin by faith, kailangan may kalakip na gawa. Alam natin na confession is always in Israel program. In Israel program, yon. Tignan nyo in verse 32 ng chapter 10 ng Matthew. Whosoever therefore, verse 32, no, in Matthew chapter 10, whosoever therefore shall confess me before men, confess me before men, I confess also before my Father, which is in heaven. Kaya nga kung ang sino mang kumikilala sa kanya, ay kanyang kikilalanin, sabi niya, sa harap ng kanyang ama. It is by confession. Luke chapter 12 verse 8, ganun din. Also I say unto you, whosoever shall confess me before men, sabi niya, before men, him shall the Son of Man also confess before the angels of God. Hindi na ngayon sa ating panahon, ano? Ngayon, kung hindi tayo dispensationalist at hindi natin ginagamitan na sa pag-aaral ang rightly dividing the word of truth, hindi ito makikita, no? At ipipilit lang natin ang ating protected, ang biblical theological system, no? Na rooted in our heart, na matagal na ito sa ating puso. So, ang mga kausap ni Jesus during His earthly ministry, sa mga talatang ating binasa, they are not in Christ. Wala sila kay Kristo, no? Siya ay nagsasalita sa harap nila at sinasabi sa kanila ang mga bagay na ito, no? Sinabi ko, kapatid, ito yung sinasabi ko ito, kapatid, kung hindi ito makita ng sinuman. Ang distinction na ito. There are distinction between these two groups of people, no? Magdudulot lamang ito ng kalituhan. Kaya kung bakit hindi na isasara-sara, no? Ito na-experience naman natin, no? Kahit hindi nila maisara yung pipilitin natin na isasara ang isang para maprotektahan lang itong ating box of doctrine, no? Para maisara lang natin. So, sino ba yung mahihirapan kundi tayo rin, di ba? So, kaya kung hindi natin makita yung dalawang distinction na ito, magdudulot lamang ito ng kalituhan. Paikot-ikot tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at then hindi natin matumbok, ano? Ligtas ka ngayon, bukas hindi ka naligtas, no? So, ang iba naman trying to allegorize, no? Some verses to defend their doctrine, no? Kahit hindi ito nakasulat sa salita ng Diyos. So, pipilitin nila na i-cover up para siyempre yung doctrine na ating sinimulan para hindi masira, no? Maprotektahan, ano? Yung mga binasa natin sa Matthew chapter 10 verse 32 and Luke chapter 12 verse 8, ito yung mga taong kinakausap ni Pablo during the transition of the Acts of period, no? The Acts period, yung during sa mga gawa, no? Now, bago tayo maniwala of course, sa sinasabi ng iba, no? Sa sinasabi ng tao. Even me, yung aking sinasabi, dapat inyo rin itignan sa salita ng Diyos, no? But ito yung aking nakikita. Let us trust God's word. Ako, ang nakikita ko dito, yung binasa ko sa inyo, galing sa salita ng Diyos. Pero tignan din ninyo, aralin ninyo kung ano yung binabanggit niya rito. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, that salvation is by grace through faith, pinipilit mong lagyan ng kalakip na gawa, then no one can help you. Wala. Ang kaligtasan is pure biyaya lamang. Ikaw at ako, sa sino mang makakarinig ng ating mensahe ngayong oras na ito, tayo ay naligtas, kapatid, sa biyaya lamang at hindi sa gawa. Ngayon, kung hindi ka rightly divider in the word of truth, pipilitin mo ngayon na ipapatong mo yung kautusan
under grace. Magkakaroon ka ng kalituan, maghahalo ang iyong doctrine, no? Magkakaroon ng mix-mix. Kaya sabi nga niya, ligtas ka ngayon, ligtas ka ngayon, hindi ka ligtas bukas. Kailangan mo na naman tanggapin si Jesus para maligtas ka na naman. So, paikot-ikot lang, ano? Paikot-ikot lang. Pero for sure, kahit yung mga ganong style, ugali na ginagawa, ako, I believe, once na nanampalataya siya sa death and burial, death and resurrection of our Lord Jesus Christ, once and for all, save yung tao na yon. That's all. Yun ang aking kahit sino, no? So, kanina nasabi ko ang isang religion in a box. But this verse, Ephesians 2, 8, and 9, can confine into a box. Kung ang religion can confine you in its teaching in a box, itong Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, hindi ka pwedeng i-confine. Kahit anong gawin mo, that is, lahat ng nasa labas, nitong dalawang talatang ito ay kabilang sa isang kahon. Kabilang sa isang kahon. So, ang mga talatang ito ay matagal nang complicated by some. Kino-complicate nila, no? Kaya hindi makita ang simplicity nito, no? Itong simplicity ng salita ng Diyos. So, nais ko masara sa ating paksa ng ganito. So, alam naman ninyong lahat ito, di ba kapatid? Lahat tayo ay nagkasala sa harap ng Diyos. Ang kabayaran nitong kasalanan ay kamatayan. Ang tingin ng Diyos sa atin ay makasalanan, ano? Makasalanan. Subalit nang mamatay si Jesus doon sa krus, inilibing at muling nabuhay. Kung ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa ginawa ni Jesus doon sa krus, siya ay maliligtas. Dahil sa ating pananampalatayang iyon, sa Kanya, no? Ang Diyos ay hindi na tayo titignan sa ating kalagayan bilang isang makasalanan. Hindi na tayo titignan. Yung ating kasalanan in the past, present, and future, totally ang Diyos, binayad na niya doon sa krus, no? Wala na tayong babayaran, no? Ang nakikita ng Diyos ngayon sa atin ay ang katuwiran ng ating Panginoong Yesus. Hindi yung ginawa mo, no? Hindi yung katuwiran mo. Dahil useless lang yung ating mga pinagagagawa, no? Kung hindi mo pakilala si Jesus ngayon, hindi mo kailangan gumawa ng favor to please God. Dahil lahat naman tayo walang makakapagbigay ng, sabi nga doon sa Romans chapter 3, walang umahanap. Lahat tayo ay lumihis. Walang gumagawa ng mabuti. How can you give favor to God? Wala, di ba? Ang kailangan lang natin gawin sa atin, tignan yung biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon, sasabihin nila sa akin, libre na ba tayong gumawa ng masama? Hindi naman ganun ang turo ng banal na kasulatan. Actually, if you have a good doctrine, you have a good character. Yun ang sinasabi ng Bible. Sapagkat ang biyaya ng iyong kaligtasan ay nagtuturo na lumayo sa yung wickedness, sabi niya . Diba? Nakalimutan ko na lang yung talata. So, anyway. So, ganito ang nais ng Diyos na makita sa atin, ano? Yung manampalataya sa ginawa niya sa krus, dahil ito lamang ang tanging paraan upang ikaw ay maligtas. At ito ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, by the way. Yan ang gospel, no? Walang ibang gospel. Actually, meron akong topic about, saan ba yan? There is only one gospel, yung sa panahon natin. Sabi nga ni Pablo, pag hindi na yung sa gospel na yon, sabi niya, accuse them, sabi niya. So, any gospel, apart from the gospel na ipinrelease ni Paul, the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ, yun ang gospel. So, sabi na, kung liban sa ipinangaral ni Apostol Pablo, accuse them, sabi niya . So, tingnan natin kung ano yung ebanghelyong ipinangaral ni Pablo sa atin, ano? Ngayon, ipipilit mo yung hindi sa atin, sabi niya, nandun tayo sa hindi tamang perspective pagdating sa salita ng Diyos. So, ito yung ebanghelyo ng yung kaligtasan, ano? Na si Jesus ay namatay, tandaan natin, ang Panginoong Jesus siya ay namatay, inilibing, at nabuhay sa ikatlong araw.
That's all, no? Sa oras na ikaw ay nanampalataya sa Ebanghelyong ito, ikaw ay naligtas, kapatid. Ikaw ay naging bahagi ng kanyang katawan, no? At tinatakan ng Santong Espiritu. So, yun lang, no? Yun lang ang tanging ating pwede nating gawin, no? So, salamat mga kapatid at muli isang magandang mapagpalang araw at maraming salamat po sa inyong lahat. At sa susunod, ang ating tatalakayin is true faith. Ngayon, tinapik natin yung by faith. Yung by faith, it is for the circumcision na may kalakip na gawa upang mapatunayan nila na sila nga ay nananampalataya. Hebrew chapter 11, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith, by faith. So lahat sila, kung ano yung inutos ng Diyos sa kanila, ginawa nila. So ngayon, sa atin, hindi naman by faith. Tayo ay naligtas through faith. Di ba? Yung Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. So, muli ninyayo ko kayo sa isang maiksing panalangin. At maraming salamat sa inyo dahil sa pagkikisama nyo sa akin at sa mga kapatid at mga kaibigan sa Facebook na makakasama o makakapanood sa topic na ito. Lord, marami pong salamat sa pagkakataong ito na kami ay binigyan mo ng panahon, oras upang kami ay makapag-aral sa inyong mga salita. Salamat sa aking mga kapatid na naging kabahagi ko, naging kasama ko sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. Bless them, Lord, at alam ko na meron silang mga pangangailangan sa kanilang buhay, especially sa spiritual na bagay. Alam ko ikaw lang ito yung makakapagkaloob sa amin. Sa mga makakarinig sa mensaheng ito, sa mga kapatid, kaibigan na hindi pa lubusang nakilala ang aming Panginoong Yesus kung paano siya ay namatay at inilibing at muling nabuhay. At ito ang naging aming pag-asa sa aming buhay. Maraming pong salamat sa pag-asang ito na one day kami ay iyong kukunin sa mundong ito. At ganoon din po, Panginoon, i-bless you po itong programang ito na nawa marami pang makaabot nito. Lahat pong ito ay aking inihiling at pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat sa lahat. Sino ba yung si kapatid? Bro, salamat Brother Ed, Brother Roy Franco, and then si Son Gopez, and then si Brother James. Maraming salamat. At nawa ang Panginoon ang siyang magpala sa ating lahat. By now, for now, and to God be the glory.